Hello po mga ka-farmland, ito po yung papasukin ko pong property ay dito po sa daan na ito. Yan po yung pinaka right of way, pero sa ngayon po kasi maulan kaya po medyo maputik. So tayo po, diretso po tayo. Ayan yan po, may daan pa dyan. Ayan po ang kapaligiran dito sa daan. Pag mainit po, pasok na pasok ang sasakyan. Pero malapit na din po itong i-develop. So tayo po papunta pa dun sa dulo doon. Ayan po mga farmland, andito na po tayo sa property. At ang estimated po nito, ang layo po dun sa pinaka kanto, doon sa cemented road ay 300 meters po ang layo. So ito po, barangay road po. Ito hindi pa lang po fully developed. Then ito po yung property. Yan, may bakod po yan. Ayan po. Yan po yung papunta naman to sa isang property na ipinagbibili din. So, ang property po ay itong kaliwa. Yan. Yan po. Ang dami pong tanim, ang dami pong fruit bearing tree. Ang property po mga ka-farmland ay dito po sa likod nito. Pero meron pong right of way. So, kung halimbawa po ito po ay mag-go na po ang may-ari na ibenta ang property na ito at saka po yung kabila, much better po. Kasi ito pong bungad na ito ay 5,000 square meter. Pero ika-clarify po muna namin sa may-ari kung talaga pong ipagbibili ito. Yung pinagbibili po ay nasa likuran. So, pwede pong ito ang makakabili nito at noon, iisa mas maganda po kasi tabing kalsada na. Kung sakali man po na hindi mag-go ang may-ari nito na ipagbili, nandun po yung magiging right of way. Papasok po dun sa property. Second lot po yun. So tayo mga ka-farmland. Farmland, andun po yung kalsada. Ang property po ito second lot. At ayan po yung boundary, yung mga mahogany na yan. Yan po. Ito po ay 9,000 square meter, almost 1 hectare po. Tax declaration po at inaayos na po ng may-ari ang papel nito. So ito po ang asking po ng may-ari ay 200 per square meter. At kagaya nga po ng mga sinasabi ko, kay may-ari po kayo tumawad, huwag po sa agent kasi ang agent po is hindi po nakakapag-decide. Yung kagaya ko, hindi po ako makapag-decide ng discount. Tanging may-ari lang po. So yan mga ka-farmland, makikita ninyo, puno po siya ng niyog at ang ganda kasi madami pong niyog. Ang dami pong mamunga. Meron pong saging at mga may kawayan. Yan. Ayan, may saging na saba. Ayan po. Ang daming niyog. Medyo may kasukalan ng konti pero madali lang po yung tabasin at linisin. Ito po ay patag at inaayos po ng may-ari ang papel. 200 per square meter po ito. At kung sa tawaran, makipag-usap lang po kayo sa may-ari. Yun sobrang dami po ng niyog. Ang daming niyog. Kumbaga may income po yan. Ayan ang saging po ay saba. Ayan pa po. Patag po. Ito po ay tax declaration po pero pwede pong patituluhan. At huwag po kayong mag-alala kasi nakikipag-cooperate po ang may-ari para po maayos ang papel ng lupa na ito. Yan, kung mapapansin nyo po, napakandaming tanim na niyog at namumunga na po talaga ang mga niyog. Konting palinis lang po ito. Hindi po ganun kasukal. Hindi po madaming puno na hapayin. Panay niyog po.
Saba. Marang. Ang boundary, dyan, saan? Alam mo yung boundary? Doon ah. Ayun, kay ano? Kay Pagante. Sige te, tayo. Sinang Yan, ang daming niyog. Kasagsagan po na nagsisimula na pong mamunga ang mga niyog. Yan po. Labas tayo dito sa may Kalinga. Para kita mo yung boundary. Yan. Income generated na po ito. Hindi na po lugi ang makakabili. O may lukban. Yan kasama pa, hindi na. Kasama yan. Yan. Ayan, sako pa po yung property dyan. Yung nakikita nyo mga niyugan, kasama pa po yan sa almost 1 hectare po. Pag yun ay nagpaputol dito, may Ayan po. Ayan, kasama pa yan sa property. kabalantay niyan. Ayun na. Ay sabyo. Ano, pababa pa yan. Ganun. Pakalawak yan. Puro niyog yan. Hanggang dito tayo. Ito ang kabalantay na yan. Kaya sa ilis naman yung kabalantay. Binalag mo. Ayan na yung boundary. Ayan po, kasama pa po yan sa property. Almost 1 hectare po. Ay nako mga ka-farmland, nakakatuwa kasi puno ng niyog. Talaga may income po. Yun nga lang po, second lot lang siya. Pero may right of way naman po, kaya po walang problema. Tapos ang papel po naman ito maaayos. Ayan mga farmland, may nara. Ayan mga farmland, Anong puno ito? Ayan po, Ang baba po ng ng buko dito, ang baba ng may-ari. So, ayan na nga po ang pinaka-boundary ng property. Yan, boundary po yung parang na yan. Iba na po yung may-ari niyan. Yan, pero yan, kasama pa po yung property na yan. Ito lang pong parang na yan, yung wala ng tanim, yung nakapwesto si ate. Yun po yung pinaka-boundary. Akyat ka na, te. Parang pili yun. Yan. Ganda po. Patag na patag dito at talagang punong-puno ng niyog. Pero yung niyugan ay may kawayan kasama pa. Ayan. Sako pa po yan ng property. Lahat ng niyugan na yan. Kasama. Ayun. Yan mga ka-farmland, kasama pa po ito sa property. Kaya po nakakatuwa kasi sa
presyo po na 200 per square meter. O, punong-puno po ang kanilang lupain ng niyog. So, okay na din nga po ito sa mga kabili kasi hindi nyo na kailangan magtanim ng niyog. Harvest na lang po kayo. Kakatuwa. Dahing niyog. So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat, sa aking po mga subscriber at mga viewers, buyers na interested dito sa video nito. Please, kontakin niyo lang po ako. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat.